Again guys, Carry Works on the move. Ngayong araw guys ay meron tayong Toyota Hilux. So pakinggan ninyo kung ano ang naging problema, no? Okay. Start. So yun guys, narinig nyo naman yung tunog ng makina ay parang gilingan ng bato, no? Parang meron siyang nginunguya sa loob. So bali guys, ang gagawin natin dito dahil sa may suspect agad tayo kung ano yung naging problema. So syempre magbaklas-baklas muna tayo dito ng valve cover para hanapin natin yung naging problema. At syempre dahil sa familiar yung tunog ng ating 2GD engine, so ang ginawa dito ay pinapasalin na rin ni sir yung EGR, no? Papalinisan na daw. Kaya ayan, binaklas na rin natin. Kaya pati intake. So syempre dito tayo ulit sa ating makina ay shortcut lang din yung video natin. So tatanggalin natin ito guys, no? Yung ating front cover para ma-check lahat natin yung dinadaanan ng ating timing chain kung wala nga bang naging problema. So yung ating mga rocker arms ay wala man tayong nakitang problema. Kaya dito tayo sa harapan, no? So dito guys, manual checking ating gagawin dito. Binabounce natin yung kanyang timing chain tensioner, no? Para malaman natin dito kung nagdi-dribble nga ba talaga ito. So dito guys ay confirm. Ayan, base sa ating pagtutulak-tulak dyan, no? Na may nakuha tayong play na medyo malaki-laki. So hindi pa tayo nakontento, kaya ayan, ay tinukuran pa rin natin, no? So dito ay go na tayo, no? Sa ating diagnose. Pero hindi pa yan nagtatapos guys. Gagawin natin dito ay paiikutin natin tong buong makina at pagagalawin natin yung ating buong camshaft at crankshaft para makita natin sa actual ang galawan ng ating timing chain tensioner. Ang gagawin natin dito guys ay parirerunduhin natin yung ating starter para makita natin kung siya ba talaga yung suspect, no? Na yung yugyug eh. Siya nga. At yun guys, narinig yung sinabi ni Carry Works na yugyug daw yung ating tensioner. Kaya ayan, binuksan agad natin yung ating front cover. At yan, sinit lang natin, no, sa timing para hindi tayo maligaw. So dyan lang naman yun, napakasimple lang naman yung kanyang timing mark. At yung kadena naman ay yan, ito nga pala guys, no, yung sa lower tensioner. At ito naman yung upper tensioner na siyang nag-iingay kanina at siya din yung nayugyug na sinasabi ni Carry Works. So gagawin natin dito guys ay papalitan natin to, no, itong dalawa. Hindi naman sira yung ilalim pero siyempre nabuksan na natin, baka sumunod pa. Kaya magsisiguro na tayo. So gagawin natin dito ay lilinisin natin to lahat, no. So okay naman yung mga damper, wala namang sugat-sugat, kaya ang papalitan natin dito ay tensioner lang, no, yung dalawa. Kahit timing chain hindi na natin papalitan. So ito na nga guys yung ating brand new na tensioner. Yan yung lower tensioner. At ito naman yung upper tensioner na siya ang naging highlight sa tunog, no? At bubuksan lang natin yung kanyang silopig, no? Para sa ganun ay maikabit agad natin, no? So dito guys, marami tayong fast forward na video dahil sa tunog lang naman ang target natin dito. Para naman sa ibang manonood hindi mayamot, kaya ituturo ko na sa inyo, no, kung ano ang naging problema. At dito guys, malinis na nga yung ating front cover. Ready to install na po dito yung ating mga tensioner at saka yung ating timing chain, no? So bale, yan ay naka-timing naman yan guys, no? So nandito po ang kanyang procedure sa timing. So ang lower hindi natin gidalaw. So makikita nyo nakakabit na yung bagong tensioner, yung lower at saka yung ating upper tensioner. So nandyan pa yung mga lock nyan. So bubunutin na natin ito isa-isa. Ayan. So dito naman tayo sa baba, tanggalin natin yung kulay verde na pin na nakalock para nang sa ganon ay umunat na yung ating timing chain, no? So dito guys ay naka-timing, no? Madali lang timing nitong GD engine dahil parang Nissan lang din, no? So sa taas ay napakasimple, ayan, kulay orange, itapat lang sa guhit.
exhaust at saka intake, no? So yan, nakatapat na yan guys. Yung gagawin natin dito ay tatakluban na natin yan, no? Huwag na natin patagalin para naman ma-sure natin na doon na talaga yung naging problema at wala nang iba. Kaya takluban na agad natin. So ito na, nakataklob na nga pala guys, no? Hindi tayo nakabidyo dahil sa mahirap humawak ng kamera kapag may ginagawa, no? So wala naman tayong katulong na magkakamera sa atin, kaya tayo na lang gagawa. So yan, nakatensyon na yan guys. At dito ay buo na nga guys yung ating 2GD engine. So ready to start na yan, no? Para mapakinggan natin ang naging comparison, no? Kanina papakinggan natin kung nandun pa ba yung gilingan ng bato, no? Kung nagana pa rin yung gilingan ng bato natin, or baka matsambahan na naman ni Carryworks. So bali guys, no, base sa ating mga pagre-research ay ito na talaga yung common issue ng GD engine ng ating Toyota, no? Not only Hilux kundi pati Innova, i-Ace at saka Fortuner, no? At dito guys, dahil wala na yung gilingan ng bato, kaya tinakluban na natin yung ating makina, no? So mas lalo pa siyang tumahimik kung natakluban siya. Ang gagawin natin dito guys ay huwag natin painitin, no, sa pag-observe dahil tuwing unang start lang talaga ito nag-iingay, no? At dito guys, kinabukasan ay muli na naman natin itong pakikinggan, no? So bali guys, ito na yung last day niya na inobserbahan siya dahil natapos natin to Monday. Kahapon whole day siyang inobserbahan ay wala namang narinig, no? So ngayon, Wednesday, dito naman gagaling yung ating desisyon kung ibibigay na natin kay customer or kung mag-iingay pa kaya ito, no? So tingin natin guys ay wala nang ingay ito, no? So testingin na natin dito. Makalipas guys, ang ilang minuto ay talagang confirm na wala na yung problema, no? So all goods na ang lahat. So hanggang dito na lang muna guys ang ating video. So sana may natutunan kayo sa ating video ito. At kung maka-encounter kayo na ganung tunog ay alam nyo na, may idea na kayo kung saan titirahin, no? So muli po yung lingkod,